Pilipinas, mga sangkay, lalo pong tumapang at hindi po aatrasan itong ginagawang kalokohan ng China dyan sa West Philippine Sea. Ano nga ba ang update? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. So, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. So, pag-usapan po natin itong tungkol sa West Philippine Sea. Maliban po kasi sa nangyayari sa Ukraine war, Russian war, meron pang Israel-Hamas war, mga sangkay, may problema din po tayo dito sa ating bansa. Na ayon po sa mga analyst, posible po ito humantong sa digmaan. So, let's pray na sana hindi mangyari. Bago tayo magsimula, mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating channel sa baba ng video na to. Makikita nyo po yung subscribe button, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, i-click nyo po yung subscribe down below. Click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito mga sangkay, ito po yung update. Simula po nung nangyari itong pagbangga ng China sa ating barko dyan sa West Philippine Sea, talagang nanggigigil na po yung gobyerno natin sa ginagawa ng China. Ayan po. Philippines remains committed to protecting and securing the national interest despite provocations. So, sa kabila po ng mga provocation na ginagawa, wala naman tayong ginagawa sa China talaga. Kasi nasa teritoryo po tayo, nasa loob po yan ng exclusive economic zone. Ngayon, itong China, mga sangkay, patuloy pong pumapasok, tapos tayo pa ang inaakusahan na pumapasok sa teritoryo nila. Ngayon, itong mga maliliit na barko, mga sangkay, lagi po silang nag-supply ng anuman ang kailangan sa mga kasundaluhan na nasa barko na ito, itong barko na BRP Sierra Madre na nakastation sa Ayungin Shoal. Ito po ay nasira ng mga sangkay at hanggang ngayon andyan. Buti nga andyan yan nagiging headquarter po siya ng ating mga tropang militar dyan sa West Philippine Sea at hindi po magawang paalisin ng China. Ayaw mo dito, we will not be deterred and we will continue to resupply our troops in BRP Sierra Madre despite provocations. This was the sentiment of National Security Advisor Secretary Eduardo Año when informed of the collision incidents during the resupply mission 2 and the upkeep of the BRP Sierra Madre station at Ayungin Shoal. Legitimate activities in the Philippine Exclusive Economic Zone which are in accordance with international law. Ito lang po ang maganda sa atin mga sanggay kasi wala po tayong nilalabag pagdating po sa international law. No? Ngayon, ito po yung natin mga sangkay, tropa, yung security natin, National Security Council, na hindi po nila papayagan itong ginagawa ng China para po mapaalis sa sarili nating teritoryo. Ngayon, isa sa gagawin nila, ito, patrolya sa West Philippine Sea, paparamihin o mano. Tingnan po natin ang balitang to. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Magsasagawa ang Pilipinas ng mas maraming maritime patrols at freedom of navigation missions sa West Philippine Sea sa limitadong kapasidad. Ito'y matapos ang mga agresibong aksyon ng China laban sa resupply mission ng bansa nitong linggo na nagresulta sa mga banggaan ng mga barko ng China at Pilipinas. Ayon kay Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, may na-monitor na naman silang mga barko ng Chinese Maritime Militia, hindi lang sa areas malapit sa Ayungin Shoal, kundi pati sa Bajo de Masinloc at Sabina Shoal. Grabe, no?
Talagang ayaw paawat nitong China eh. Hindi po talaga nila inaano, mga sangkay. Ayaw po talaga nila tigilan ng Pilipinas pagdating dyan. Ang tanong dito, ito ba ay dahil lang presidente natin dikit ngayon sa Amerika kaya ganyan sila? Nanawagan si Malaya sa China na sumunod sa international law. Ay wala. Wala po yung sundin ng China. Alam naman po natin yung mga singkit na yan madalas sila po yung sumusuwag sa international law. Hinarang na mga barko ng China ang mga Philippine supply vessels na patungo sa Ayungin Shoal na nagresulta sa mga banggaang puminsala sa BRP Cabra at Uniza May 2. We are, of course, alarmed by the environmental degradation that our Coast Guard ships were able to monitor in these areas. Some critics are saying that this is just posturing on the part of the Philippines. This is a battle for the resources of our country, particularly those of our fishermen. Mga sangkay, mga mangingisda po natin ang maapektuhan nito eh. Tapos ang problema pa kasi mga sangkay, mayroong mga pro-China. So sana po iwasan po natin if you are a Filipino. Sana common sense na lang. Pro-Philippines po tayo, hindi po tayo pro-China, 'di ba? Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paikliin sa isang buwan na ang trigger period para sa fuel subsidies ng mga kwalipikadong tsuper ng pampublikong transportasyon. Sa ilalim ng kasalukuyang patakaran, aarangkada ang fuel subsidy program ng gobyerno kapag lumagpas ang presyo ng langis mula sa Middle East sa $80 per barrel sa loob ng 3 sunod-sunod na buwan. Ayon kay Department of Energy Secretary Rafael Lotilla, pinasisimplehan din ng Pangulo ang mga requirement para makakuha ng ayuda ang mga driver. Okay. Ito, mga sangga, ito naman ay tungkol sa oil. Di ko alam, tumataas na ba na naman ngayon yung oil, mga sangga? Kasi nakaraan, di ba, bumaba naman? Ang Transportation Department aniya ang inatasang mag-consolidate ng listahan ng mga benepisyaryo mula sa LTFRB, habang ang DILG naman ang nakatoka sa listahan mula sa mga LGU. Okay, mga sangkay. So, again, magsasagawa ang Pilipinas ng mas maraming patrols sa West Philippine Sea matapos ang umano'y agresibong aksyon ng China. Nung una mga sangkay, lang to sali-salita. Ngayon ang China, mayroon ng di ba? Nakaraan, hinarangan po tayo. Naglagay po sila ng floating barrier, kaya nga lang, mga sangkay, pinahiya po sila ng Pilipinas. Pinahiya sila ng Pilipinas sa international. Nagmukha silang kuting at that time, katawa-tawa. Dahil nga po, pinatanggal po yun ng ating gobyerno, itong mga floating barrier na ginawa ng China. Ngayon mga sangkay, ito na naman. Hindi ko alam, may sinasabing planado ang pagbangga. Ano man ang istorya dyan, mga sangkay, isa pa rin ang nakita natin. Binangga ng China ang barko ng Pilipinas. So kung wala pong gagawin dito ang Pilipinas na aksyon, iisahan ulit tayo niyan na mas malala pa. Kaya ito mga sangkay, maganda na po ito. Sinabi po dito na magsasagawa daw ang Pilipinas ng mas marami pang maritime patrol sa West Philippine Sea. Kailangan na kailangan. Sana makabili pa po ng mga barko, ng mga maglalayag dyan, yung mga barkong pandigma talaga natin, kahit pa paano mga sangkay. Hindi natin gusto siyempre na umantong tayo sa digmaan. Pero hindi rin naman pwedeng pabayaan natin ang ating sariling teritoryo, mga sangkay, na makuha nitong China na alam po ng international na mali yung kanilang ginagawa. Ang mali ay mali talaga. So, hindi natin papayagan sana na magpatuloy itong kanilang gawain. Kaya mas maraming magpapatrol dyan sa West Philippine Sea na Pilipino, mas kahit papano safe ang mga mangingisda dyan kapag kaganyan. Kasi yan po ang kinakatakot ng mga mangingisda natin. Yung lugar na yan, mayaman po yan sa natural resources. Lalong-lalo na pagdating po sa mga yaman ng dagat, di ba? Ang mga mangingisda hindi makakapalag dyan kung iisa lamang yung nagpapatrolya, dalawa lamang. So siguro, it's time para paramihin natin para yung mga mangingisda natin hindi po maaapakan nitong China, no?
Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay sa gagawin ng Pilipinas na lalong papalagan ang China at magpapatrolya pa ng mas marami dyan sa West Philippine Sea? Just comment down below. Now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Ayan po, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.